meron tayong high pressure ngayon mga katropa. Ayan, bubuksan natin para magkaroon lang din tayo ng idea. Kasi yung problema nito mga katropa, yung naging issue nito is yung low pressure. Halos walang pressure mga katropa yung ating high pressure pump na to. So sinalang natin ng scanner, so bagsak yung pressure niya mga katropa. So ito nga pala sa CX-5 engine diesel 2.2 SH engine. Ayan mga katropa. So bubuksan natin, alamin natin kung ano yung kung saan ba may tama, kung meron tayong makikita. Siyempre hindi rin naman ako perfect pagdating sa mga ganito, pero kailangan inaalam din natin mga katropa. Ganito, meron tayong pwedeng buksan, malaman natin kung ano yung nasa loob mga katropa, kung paano yung mga parts niya mga katropa. So gagamit tayo ng Allen key 5 and 6 mga katropa, tsaka 17mm combination. So tara, buksan natin mga katropa. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Manood Mechanic ka. TV. Yung una tatanggalin kung kanyang pipe. Medyo maluluwag na yan mga katropa, pinagluluwagan ko na yan para hindi na tayo magtagal. Natin si SCB, yung kanyang SCB. So ulitin ko, yung issue nito ay yung low pressure mga katropa. Kahit magpalit na tayo ng SCB, ganun pa rin low pressure. So ibig sabihin, yung problema niya nasa loob na mga katropa. So ngayon aalamin natin, titignan natin kung ano yung so ito yung SCB niya mga katropa. Tingnan natin kung ano yung sa loob. Next natin yung kanyang pump, yung pinakabomba. Medyo makita rito, hindi ko lang alam kung bakit may mga ibang kulay dito sa loob. Ito ng o-ring. Ganyang pump. Inner tsaka outer. Yung kanyang lock. Ayan. Plate. O-ring pa. Siyempre i-hold nyo habang tinatanggal natin yung mga Allen key, kasi laban na to, may spring. Gaya yung binaklas natin sa isang injection pump na ang BT50 Ford Ranger. Ito yung piston. Tingnan natin yung piston. Mahina na yung spring ba? So ito yung piston, natatanggal yan mga katropa.
katropa, tanggalin natin yan. Spring. Ayan. Tapos yun yung mga check valve. Pero yung nakakalimutan yung mga o-ring. Pag may nagli-leaking dito, sabihin o-ring lang mga katropa. Pwedeng palitan ng o-ring, hanapan ng o-ring na kasing size. Ayan. Sa kabila. Ganun din sa kabila, yung spring. Ito yung pinaka piston. Dikit. Uling. Tapos shock na. Ngayon tanggalin natin ito shock. Kasi pagkabisado na natin yung loob at nakita na natin, isa rin sa mga kadagdag na sa pagka-troubleshoot kung bakit nawala ng pressure. Siyempre iisipin mo kaagad yung sa loob na parts, kung kabisado mo na yung loob na parts, diba? So ba't kaya mo walang pressure, ayaw makita ng pressure? Okay naman yung SCB, walang pressure. So ano yung isipin natin? Pwedeng nag-stack up dito, pwedeng mahina na yung spring kaya hindi na nagpa-pump, hindi nag-open yung piston, mga ganun ba mga katropa. Kaya malikot yung kamay ko sa pagdating sa mga ganito. Kaya pagka merong mga gantong parts, hindi ko tinatapon pag sira kasi gusto kong makita yung loob para pagka magda-diagnose mabilis na lang mga katropa. At iisipin natin kung ano ba yung pwedeng mangyari sa loob, bakit walang pressure, diba? Kasi nakita na natin yung loob, meron tayong idea. Nasolve yung issue nito, nagpalit tayo ng mga katropa, pump. So ito yun. So kailangan natin ito shop palabas. Medyo mahinala para di magasgas. Ayan. So lalabas na siya. Ayan. Siya lalabas. Sama ng ito yung kanyang eccentric. Ayan. Kasi niya iba yung ikot. Ayan. Ayan siya nakaimak dito. So dito nakatapat yung mga piston. Ganyan. Ganyan siya. Dito sa kabila. Ayan. So yung pinagtataka ko lang mga katropa, itong gas-gas na to. Tapos dito dalawa. Bakit kaya? Dito isa lang, dito dalawa. So yun, tapos ito yung secret lang dito yan. Pag inikot yan, ayan, patang. So housing lang naman ito mga katropa. Ito naka-steady kasi ito umiikot. Ayan. So napapalitan siya ng o-ring. Tignan natin kung lalabas to. Yun, lumabas. Ayan. So
gasket shock. Piston. Yun lang naman yung loob niyan mga katropa. Tapos naka-encounter na kasi ako ng dalawa sa CX-5 na humahalo nga yung diesel mga katropa sa langis. Dalawang unit na yung naano namin, dumagama yung langis niya. So napapalitan naman siya ng seal, ayan o. Kaya lang yung problema yung parts. Tinignan namin sa parts catalog, wala naman kaming makitang ganito mga katropa. Ayan, napapalitan siya yung ano niya. So lalabas din siya rito, dito rin siya papasok. So yan lang naman pala mga katropa yung parts niya. Ang kukunti lang yan. Diba? Ilan lang yung parts. Kaunti lang. Yan, yan na naman ang extra sa atin dito. So yun lang yung parts niyan. Hindi ko lang mapinpoint kung alin talaga yung nagkakaproblema, kung bakit walang pressure. So meron lang akong nakita rito, ito. So isa rin sa dahilan, itong pump. Yan, itong pump. Pero tinignan ko, wala namang gas-gas mga katropa yung pump. Wala namang gas-gas oh. Mayroon man, pakunti-kunti lang. So isa rin to sa pwedeng panggalingan itong pump. Dito kasi nagpa-pump yung diesel. Papasok mga katropa. So may timing. May dalawang butas. Timing. So yan lang naman parts pala mga katropa sa loob. Konting-konti lang. Kasi parang 2 piston lang, di kagaya ng Mazda tsaka Ford. 3 piston, tapos ito kasi hindi naman siya naka-built-in kagaya ng kagaya ng sa BT50, ganyan lang siya. Ayan. Check na natin kung sino yung mas malakas dito sa dalawa. Kung parehas ba sila ng tension. May laban. Parang ito may saksyon. Yan o. Hinihigop yun dito eh. Dito. Ano, hinihigop o. Natabla. Meron din. Hinihigop din. Tingnan natin yung tension. Parang mas maano to. Mas matigas mga katropa. Itong isa. Ito malambot oh. Matigas. So pwede rin, pagka mahina yung spring, pwede rin naman maging problema yung mga katropa sa ating kagaya nung nakita natin sa isang video natin na matagal na, yung sa BT50 Ford Ranger, stack up yung ano niya, yung isang piston nakaganyan. Tinanggal natin, nakaganyan na. Yung dalawa nakadiretso pang ganyan, yung isa lang yung nakaganyan, kaya wala rin siyang pressure. Yan mga katropa. So yan lang naman pala yung parts, konti lang. Mamaya assembly na natin mga katropa. So wala naman tayong pwedeng makita yung pinaka worst na problema. Dahil sinabi ko ito pwede rin mangyari dito pag walang pressure. Tapos pwede rin naman dito pag mayroong problema sa spring, mahina. Pag mahina kasi ganyan-ganyan lang yan mga katropa. Yan. Malambot. Ito isa matigas. Ito sa kanan matigas. So hindi ko rin alam mga katropa kasi hindi naman tayo rito, hindi naman tayo biyasa rin. Kaya ko lang nang binubuksan para makita natin yung loob, para pag nagka-problema meron na tayong
pwedeng isipin na kung ano yung pwedeng maging dahilan. So siyempre, hindi naman tayo magpapalit ng parts na ganito kung ito yung maraming gasgas. Halimbawa ito, siyempre assembly na yan mga katropa. Pero kung meron ka makukuha na ganito, halimbawa meron pang isang mass wash na high pressure pump na sira, pwede mong iswap, kunin yung kung ito lang yung problema, tsaka itong housing, tsaka itong plate, pwede mong kunin tong assembly na to at isalpak dito sa ano kung ito yung nakikita mong problema. Kaya nga binubuksan natin para makita natin, di ba mga tropa, kung ito naman yung maging problema. So kung walang problema yung sa kabila, pwede mo namang iswap, try. Kasi ito sa CX5 mga katropa, hindi naman siya mahirap tanggalin. Medyo hindi kagaya ng BT50 na dukutan. Ito dukutan pero alwan mga katropa. Tatanggalin mo lang yung battery, kitang-kita mo na to mga katropa. Medyo ano ka lang sa mga pipe kasi marami siyang pipe mga katropa. So yun lang mga katropa yung ano natin dito. I-assemble natin ulit. So assemble natin ulit mga katropa. So yun lang, sana nakakuha kayong idea mga katropa.